What's going on, guys? I'm Christian Lee. And I'm Earl Daniel Villanueva. And here, let's talk about life, Business, growth, and tech. here in Tech Podcast. Alright! Nice. Nakailang take to. Grabe, ito Okay. yung pinaka-first natin, friend. Yeah, this is Grabe. the pilot episode of this podcast. So, malalaman namin sa comments ninyo kung itutuloy pa namin ito. Baka mamaya. Grabe. For pilot episode pala Pilot episode canceled na, no? Okay. So, Grabe. for today's video, for today's podcast, actually, we want to talk about business. Yeah, business. Technically, the things that I have learned to those people, what is the one? Those business, those millionaires, those trillionaires, and millionaires. Yeah. Okay, sabi mo sa akin, may ka-meeting ka ng nakaraang mga araw or buwan ata yun. Actually, ano pa to di ba? Kung hindi ako nagkakamali, this podcast, 3 weeks ago na yatang, pagplanuhan. Kasi yung utak ko, sumasabog na sa, damn, pag nalaman niya tong, mga natutunan ko dun sa, mga billionaire na yon o sa mga business owner na yon, sasabog yung ulo na to. Parang gusto ko ma-meet ng mga taong ito, gano'n. Iba kasi yung millionaire na samahan ko eh. Si Kuya Christian, gusto niya ng mga taong mga business owner na yung mga wisdom nila. Well, actually guys, matagal na sa akin sinasabi ni Daniel. Sabi ko, why not make it a podcast? Kasi sayang din naman eh. Yeah. Like, syempre, hindi lang ako yung makakarinig, kundi kayo din naman makakarinig. And syempre, hindi lang naman sa akin ang lesson na to, kundi sa inyo din naman to. And yeah, that's the thing about knowledge. It's meant to be shared. So itong natutunan ko, I wanted to share it to everyone, to all our followers there at EveTech. So, let's start. Let's So go. let's start with saan pa tayo magsisimula? Ang dami pinuntahan eh. Actually, nakalagay pa nga sa board eh. Merong Zambales? from Taal, from what think of that one? Taal, Batangas. Taal, Batangas, meron Mini din sa vegan. Cavite, and sa pa yung isa? Zambales? Sinasabi yung mo? isa sa Makati. Makati lang. Sa Makati. Okay. So nag-meet lang kami there. And then ayun, saan tayo magsimula? Pero So, syempre first, let's shout out to our, kay Sir Pocholo. hey, big shout out to you, Sir Big Pocholo. shout out sa'yo, sir. So, Sir Pocholo is the voice master of Pocholo de Leon Gonzalez is the voice master of the Philippines. So, that's the background right there. He is one of my best mentor, not only in life but also in business particularly. So, yeah, actually, he is the one na nagpakilala sa akin sa mga billionaires, millionaires, and trillionaires na tong taong mga to. And he let me talk to those people. At this is basically his friend. And grabe, yung wisdom nila when I talk to Sir Pocholo, pag kinausap ko itong mga tao na to, mga business owner to, iisa lang. Pero ayun nga, ang solid, parang magkakaiba sila, same, what they call that one? Magkakaiba sila ng Perspective. ng Tama ba? industry. Industry. Magkakaiba sila, merong resto, merong like Sir Pocholo, nasa siya, industry siya ng creatives. Different niche pero same perspective, same goal. Tama ba? Parang ganon. Kumbaga may sarili-sarili silang atake. Sarili-sariling strategies. Yeah. Parang ganon, okay. So, ayun, start tayo with dun from Sir Joey. So, Sir Joey is one of Sir Pocholo's best friend. So, if I'm not mistaken, last December 2024, minute namin siya sa Makati. Okay. And then that's the time na ginawa ni Sir Pocholo yung Jose Rizal AI. Jose Rizal AI is yung pwede mo makausap si Jose Rizal. Okay. Anything about him, siya yung kung anong gusto mong tanong sa kanya. So anyway guys, kung gusto nyo matry yun, ito lang yung link sa baba. So, we'll just put it right Puput here. na lang namin yung link sa baba kung gusto nyo matry yun. And of course, yung mga minimension namin dito is ipuput namin yung mga links, and if ever na parang gusto nyo yung mga business nila or something na matry sa mga business nila, we're gonna put the links down below. Yeah. Okay? So, anyway, Makati. So, Makati. That time, sinishare ni Sir Pocholo, pinapakita niya na, bro, parang kausap namin si Sir Joey na, bro, tignan mo to, na feature yung AI. Na feature. So, ang daming websites. Kumbaga, nung kasagsagan kasi ng kumbaga Jose Rizal, 31 ba?
31. I'm not sure. Sorry. Sorry, magka-cancel tayo dito. Oh my God. Cancel. Okay, alright. Okay, going back. So, basically, yung lahat ng, yung ginawa ni Sir na AI na has been featured to a lot of websites, news Okay. websites, na pa ABS-CBN, GMA News, and a lot of websites. No? So, pinakita niya kay Sir Pocholo, kay Sir Joey. And then, after that, si Sir Pocholo, pumunta lang sa restroom. And then, nag-usap kami ni Sir Joey. And then, after that, he explained, what's next? Okay. What do you mean, what's next? Yeah, ako rin. Sabi ko, okay, well, paano what's next? Inuulit niyo sa akin, what's next after that? What's next after that? Tapos, ayun. Kumbaga parang tinatanong ka about your business or No. about What's the next about after the AI? after being featured to a lot of websites or magkaroon ka ng lots of articles right there. What's Okay. next? Anong susunod? Sabi ko, okay, ano nga ba? Okay, what's next? 'Di ba? Kasi Okay. also, ako rin, I've been featured pag sa mga mga ginagawa na under EveTech. 'Di ba? Alam mo 'yan, lahat ng mga ginagawa is to be featured. Yeah. Instructable, so a lot of engineering websites. And then after that, what's next? So bigla ko na-realize, what's next? After being featured to a okay. lot of those websites, o sa mga malalakas na yan, kumbaga sa niche mo na yan, na-featured ka sa mga giant, anong susunod? What's next? Diba? Ikaw, pag tinanong ka ng gano'n, what's next? Anong sasagot mo? In a business perspective. In a business perspective, actually, siguro kailangan natin mag-expand. Hindi lang sa ano No. After being featured, tas expand agad. Ano yung unang pupasok sa isip mo? Pag na-featured, ganon. after being featured. Being ma-featured, di ako sigurado eh. Siguro, pag na-featured, siguro, more customers, more clients, I guess. Can be, di ba? Mm. So basically, profit. Profit, cash flow. Mas Tama. lalong lalaki So, si cash flow. Tama. Yan yung basically na sinabi ni Sir Joey. Sabi niya, what's next? Dapat yan. Ayun, tapos biglang dumating Sir Pocholo. Yun, sabi niya, na-explain niya sa akin, what's next? And then, na-explain niya na what's next after being featured or having lots of article na feature ka, news. Ang sabi niya, after that, kailangan you make a profit out of it. Kumbaga, ganun siya. Ganun yung mga business person, no? Doon ako lupit. Sabi ko, putek, astig na mga to. Kumbaga, when they see things, kapag tumingin, may ginagawa sila sa isang bagay, or anything may nakita sila dyan, ang laging thinking nila, parang, how can I make a profit out of this? Oo. Ganun lagi. So sabi, hindi ka magtataka bakit mga milyonaryo to mga tao to. Kasi when they look at things, lagi ang nasa isip nila, how can I make a profit out of this? So yun ang sinabi niya. So bro, bro, na-feature ka na in everything. Diba? Ang next dyan bro, how can you make a profit out of it? Diba? Oo nga, no. Kasi kahit magaling ka sa isang bagay, pero kung hindi ka kumikita, like, ano mangyayari? Yeah, di ba? Actually, ganun naman yun. So, when it comes to skills, so before thinking about profit, you need to make sure na yung i-offer mo with your client, with your customer is, kumbaga malakas. Hindi pwede yung, and the problem with all, sabihin natin, generation natin ngayon, di ba? Yeah. Actually, even back then before, they always think about money. Earning money. Money. Always Ang money. problem with that thinking or that mindset, mabilis nako-corrupt yung mga tao. What do I mean by corrupted? Is nangyari sa kanila, kakaisip nila, paano ba ako kikita dito? Paano ba ako kikita dito? Instead na magpagaling muna sila doon sa sa skills na meron sila. Hasain. Di ba? Mm. Yun dapat you need to make sure na malakas ka muna doon sa ino-offer mo sa yung customer or to your clients before mo isipin yung profit. Kasi anong nangyayari? Kasi ba't ko alam, dumaan din kasi ako doon. Parang sabi sa, okay, how can I make a profit out of this? Sa mga skill set na meron ako. Hindi ko na namamalayan, kakaisip ko na, okay, paano kikita? Yung in-offer ko with the client, hindi quality. Oo. Di ba? Tapos, most of the time, ang nangyayari with that, diba, kung puro ka thinking mo, money, ang nangyayari is lowballing. Hayaan mo yung sarili mo na, okay, kumbaga sabihin natin sa photography or video industry,
okay na yung 1.5. Okay na yun. Kasi lagi na sasabihin na, maraming kasi maraming naglalabanan o marami kasi photographer, maraming videographer. Minsan, ang pinaka-ayoko lang sa ganyang industry, pag may syempre competition skills to skills, pero binabawi nila sa low price range. Actually, ayun yung pinaka-ayoko sa lahat eh. Yung parang binababa mo yung value mo sa isang dahil kunyari may kaparehas, kunyari ka-skill kita, parehas tayong magaling mag-video editing. So, in a way, para makompete kita, kailangan ko bang babaan ng value ko? No, actually hindi. Actually, pwede mo pang hanap ka ng paraan paano mo mahasa, paano ka maging better sa kanya, paano ka maging mas better sa'yo. Yeah, actually, diba? Ganun lang naman yun yung idea. Actually, hindi naman lang. Talagang kailangan mong paghirapan. Kailangan mo talagang parang actually, ginagawa ko kasi, anyway, shoutout sa'yo, JC, na tatlaman ko sa'yo, dahil nga may internet tayo ngayon, nandiyan si YouTube, nandiyan si Facebook, talagang lahat masa-search mo. So, sobrang libre na para mahasa ang skills mo. YouTube University, Facebook, Instagram, anywhere, especially TikTok. Grabe talaga yan. Ayun nga kaya nga natuto ako mag-edit lalo. Hindi lang yung tinuruan mo ako, natuto na ako. Pero sabi ko parang kulang to, gusto ko mahasa. Siyempre ginawa ko, nag-search lang ako. Sarili. So, the point here is na kung ano lang natutunan mo or ano lang tinuro sa'yo, hindi ka na dapat magstay doon. Kailangan think out of the box. Kailangan pumunta ka sa ibang path, ibang way, or ibang environment kung saan ka matututo na ganong skill. Basically, hindi pwede yung subo sa'yo. Hindi. Kailangan matuto ka rin na gumawa ka ng sarili. Sabi mo nga, think out of the box. Hindi yung tinuro sa'yo, kailangan, yung kumbaga bagay yun Oo. Diba? Kailangan mong ano bang tawag doon? Lagyan mo pa ng kahoy. Kumbaga knowledge para mas lalo bumaga, mas lalo lumakas yung fire. Diba? Yes. So basically, yan din yung turo sa akin back then. Diba? Napunta din ako back then kasi di ko tinatanggi, napunta rin ako doon sa panahon na hinahayaan kong i-lowball yung sarili ko. Kasi ang mindset and thinking ko rin dati, syempre noob mistake na kasi yung dami nasa industry, dami nang gumagawa niyan. Ayun Dami nga nasa industry niyan Di ba? Anong ginawa ko? Anong tinuro sa akin? No. Shout out to Kuya Jeric, siya nagturo sa akin ito. So sabi niya sa akin, hindi mo kailangan ibaba yung yung value. Yung value mo or yung sabi natin price mo. Ang gawin mo, make it higher. And then, ang idea dito, so sabihin natin, bigay tayo ng isang industry sa voice artistry, voice acting, voice over. So sobrang daming voice artists sa buong mundo. Sabihin natin, sa buong Pilipinas pa lang, di ba? Buong Pilipinas. So sobrang daming voice artists sa buong Pilipinas pa lang, di ba? Bakit ikaw? Bakit ikaw ang pipiliin, di ba? So, yun pa lang, isipin mo bakit ikaw. Ano yun na yun, doon pa lang, masasagot mo na yun You need to make yourself na kumbaga, need mong, what are the one? Mag-outstand ka sa mga iba. Kumbaga, kailangan mo maraming ilaw. Sabi natin, puro color, spotlight. Diba? Kailangan ikaw yung nasa spotlight. Diba? Or something, ang tinuro niya sa akin, ang idea kasi nun is, kumbaga magbigay ako ng higher offer, but then, mag-add ako ng feature. Oh, something different, something extra. Tama. Ganun. So, paano ba? Sabihin natin, something spice. yung back then kasi nasa kumbaga computer industry. Pero sabihin, bigay tayong example with this voice artistry industry. Sabihin natin, sige, isip tayo with the voice artistry. So, nag-record ka. Diba? Uso ngayon ang mga TikTok. Sabihin na, especially for mga brandings ngayon. Yeah. Diba? Ang pwede mong gawin, diba? Yes, you can use my voice po. Diba? But can I also, record this session para makita rin ng followers ko? So, ang idea nun, nag-benefit na yung client mo. The same time, benefit sa'yo. Nag-benefit ka rin at magbe-benefit ulit sila, yung client mo, dahil nagkaroon sila ng exposure dun sa social media mo. Diba? Parang ganun, additional, especially kung yung followings mo is nasa millions, diba? Mas matutuwa sila na ayun yung tinatawag na extra feature. Diba? Mag-add ka, even though higher ang binigay mo, okay, ito po yung yung price ko. Even though higher yan, bakit di nila tatanggihan?
Kasi Kasi yung quality. hindi lang quality, kasi may ino-offer kang added feature. Okay. Extra spice, parang signature mo, ganun. Tama, di ba? Yun yung that's the thing na wag mong hayaan na para hindi ka malowball. Di ba? Yun ang tatandaan nyo. Kapag kung saan ka mang, kahit saan ka mang industry, di ba? You need to know your value. And also, guys, sinabi ko, always make sure you need to add feature, spices. Para sa sobrang daming pwedeng kunin, bakit ikaw? Kasi you have this feature. Di ba? Stig nun. Always have your own signature, guys. Kasi meron naman yun na pag napansin mo sa mga sa mga movie, eto, sa ano na lang, pinakamagandang example sa mga vlog, mga editors nila. Tingin mo, bakit sisikat si Kong dahil lang ba kakapatawa niya? Hindi yung signature ng edit ni Epiram. Grabe yun, pre. Sobrang ko talaga doon, especially yung ginawa niya yung intro ni Kong sa Japan sila tapos anime. Yeah. Grabe, sabi ko, goosebumps ako nung pinanood ko yun. Ikaw na nagkakamali yun yung first edit niya ba? Ha? First edit niya pagpasok niya kay Kong? Hindi, Okay. ano na yun, prenup ng ng Pero doon ko siya nakilala. That's the thing. Doon ko siya nakilala. Kasi hindi ko siya kilala na siya pala. Kasi may una siyang editor. Si Steve. Hindi, meron pa. Josh Paint. Si Josh Pint. Josh Paint. so siya yung ngayon nakilala ko yung si Ep dahil dun sa anime na ginawa niya na intro sa vlog ni Kong. Yun yung tatawag kong feature, di ba? Nag-stand out siya bigla dahil dun sa ginawa niya. Nag-stand out, naging parang na siya, mas nakilala na siya dahil dun sa gawa niya. Parang ayun yung sinasabi ko na signature mo. Ganon. Yun. So, ayun. Going back doon sa with Sir Joey. Di ba? Na sinabi niya what's next. Diba? Ganun pala dapat. Kapag nasa tayo na if you want to be an entrepreneur or businessman, businesswoman, kapag tumingin ka sa isang bagay, you need to make sure, isipin mo, how can I make a profit out of this? So, yun yung isa sa mga natutunan ko. Tsaka ito pa guys, real talk lang real talk. Hindi na sapat ang passion lang. Kailangan may profit ka. Kasi kahit puro passion ka, anong ipapakain sa'yo kung hindi ka rin naman kumikita sa passion mo? Ganun yun. Yeah. So, always, ayun din, add ko lang. So, make sure na maganda yung quality na mabibigay mo with your client. So, para, ayun, hindi tayo malalowball. Walang lowball yung nagagaganap. And then, ayun, that's one of the thing na natutunan ko with Sir Joey. And then, ayun, that is the best example of growth. Yeah, growth. So, ayun, after that, I forgot isa niya sinabi. Pero, yung isa niya pang tinuro is just like how, sino gumawa ng Apple? Si Steve Jobs. Steve Yeah. Jobs. So, sabihin ko sa Mark Zuckerberg. ganun daw. Kasi Pasensya na guys. 2:30 na. 2:30 a.m. na. So, busy. Ang daming ginawa sa Ang daming ginagawa. Ngayon lang yung time na may liver for this. Anyhows, tawag ito. Ganun daw dapat din before yung starting your business. Ang sinabi niya sa akin is, or sabi ni Steve Jobs, di ba? Always start with the ends in mind. Always start with ends in mind. What does it mean? Yeah, what does it mean, Yel? So, ang ibig sabihin nun, di ba? Bawa, let's say for instance, me, I love engineering. I love electronics. Diba? So, ang ginawa ko, nagpakabuti ako doon. In-enjoy ko yon yung engineering na yon. And then, after that, kumbaga yun yung end nun eh. Kumbaga gustong-gusto ko itong industry na to. Okay. Ngayon, ang gagawin mo dito, connect the dots, but backwards. Okay, gusto ko na gusto ko tong engineering na to. Magpapakagaling ako dito. Ngayon, tsaka ka mag-move backward, i-connect mo, move backward. Okay,
magaling ako dito. But then, in order for me to upgrade my skills, di ba? In order for me to upgrade my skills, I also need to upgrade my equipments. How can you do that? Diba? You need to make a profit. Okay, magaling ka na, inaral mo to. Connect the dots. Okay, next, ang ganong gagawin mo, gusto mo to eh. Yung industry na to. Backward ka na ulit. Ganun daw dapat. Na you need to think, how can you make a profit out of this, the things that you want. Kasi minsan, ang ginagawa ng tao, okay, tawag dito, business agad. Parang sometimes yung gagawin nila, hindi pala nila trip. Actually, alam mo ba, na sa'yo ko lang din nakita ang way, naiba ang perspective ko sa engineering talaga eh. Kasi akala ko engineering is kailangan straight focus kung anong goal, kung ano lang. Kunyari, coding, programming, or may specific nang na job. No eh. Actually, yung nakita ko yung sa'yo, yung mga videos mo, yung mga gawa mo, like, yung engineering, parang nagkakaroon ng color. Like, nagkakaroon ng creativity. Kasi yung iba, pansin ko yung mostly mga nakikita kong some engineers sa mga corporate world is like, one lang yung goal nila eh. Like, kung ano na binigay sa'yo, yun lang yung gagawin mo. More on technical stuff, more on talagang, focus lang ka sa isang bagay. Sa isang bagay. Pero hindi eh. Nung nakita ko yung sa'yo, well, alam mo naman natin na iba-iba engineering, pero yung, syempre, pag hindi mo alam syempre, ibang tao kasi hindi naman alam yung engineering yung iba. Kung nga lang din nalaman na may iba-iba pala, civil, electronics, electrical, mechanical, mga ganon. Ayun, nakita ko sa'yo na kaya mo palang maging creative. Kaya nga ang sarap maging yung alam mong na future job mo, tapos nagagawa mo pa ng way ng another creativity, tapos pag na-combine mo, di ba? Hardcore. So, when I was, nagkakamali, before pa ako mag-aaral ng preparatory. Okay. So, before pa ako mag-aaral ng preparatory, gawin ko lang fast-paced to, no? But I have lots of article naman na nasinulat or mga ibang tao na paano nag-start this story. So, sobrang ganda nitong, na-realize ko na tong idea na to. Back then, hindi pa ako nag-aaral, hindi pa na-preparatory, di ba? Hindi pa nag-preparatory or kinder. Okay. So, binubuting-ting ko na yung mga electronics ng lola ko. So, parang kapitbahay namin. So basically, anong nangyayari? Hindi sira yung gamit, pero ginagawa. Actually, so ganun na yung ginagawa ko ng pero tanda ko naman yun eh. Madaling araw. Hindi. Okay. Sige. So, safe. Basta lagi ko siya, hanggang nangyayari daw, every week, is laging pinapatawag yung technician. Okay. Sa bahay ng lola ko. Kasi lagi, every week, nasisira ko yung mga components ng lola ko. Okay? Bakit? Kasi meron akong bata or kahit naman hanggang ngayon, sobrang hilig ko eagerness. Malaman. Okay, nakita ko sa bagay. How does that thing work? Parang may eagerness ka. Na matutunan paano nag-work ba isang bagay na ganun ako mag-isip. So, kumbaga doon, yung mga DVD player ng lola ko, dati yung mga DVD player niya, alam mo, di na DVD. Meron yung sa loob na pag-open nun, 3 yung CD na lalagay mo. Guys, kung hindi nyo naabutan, especially mga manonood ngayon, kung hindi nyo naabutan ng DVD player, ang DVD player, ayun yung time na wala pang Netflix, walang internet, bibili ka ng movie na isang bala. Or CD. Renta. Nabutan ko rin magrenta. Something video, yung kulay yellow na logo, I forgot. Blu-ray, DVD, ganun. Tapos, basta nasa bilog siya, nasa disc, and then lalagay mo siya doon sa DVD player, and then minsan nga, alam ko high-end na yun 3 Yeah, ganun nga yun sa high-end lola. na yun. Sa lola. Dati mayabang na kami kasi may ganun kami, 3. O pag natapos, lipat agad. So, kasi yung mga CD dati, kumbaga episode sa Netflix, di ba? Oo. Back then, may this 1, this 2, this 3. Oo, ganun ang namin dati, ang series. Kumbaga kung paano kami manood ng mga movies dati. Pansinin nyo guys, sa mga mga tito, tita, lolo, lola, pag nakita nyo yung mga cabinet ng bakit maraming CD, ayun yun. So maraming this 1, this 2, this 3. So kaya ayun, dahil doon, sobrang lupit na lupit ako. And I wanted to know, how does that thing work? Dahil doon, nasisira ko lagi yung yung gamit ng lola ko. And then, after that,
kaya mahal na mahal ako ng technician yung technician pupunta sa amin. Paano every week may kita? Oh, Parang may kita. sure ball. May sure cash flow. Okay, masisira niya ulit yan next week. Favorite na kita bata. Kaya tatanda ko doon, yung nag-high school, last kita ko sa kanya when I was in high school. Ano tawag dito? Ano to? May nasira ka na ba ulit? Nakilala niya pa rin ako. Salamat. Pa rin ako. And then anyways, after that, yung eagerness ko ng ganun, yung thinking ko na ganun, nagtuloy-tuloy yan. After ng elementary, nag-aral na ako ng elementary pala, at the age of elementary, nag-aral na ako sa isang vocational school. Electrical, electronics yon sa ProSkill. And then, mga classmate ko doon is mga gurangers. Matatanda na. And then, I remember, yung professor doon, yung instructor doon, sinabi kay Papa na, may gatas pa sa labi yan. Mhm. Di ba? Baka di daw ako makasabay doon sa, sa tinuturo. Siyempre, advanced na yun di ba? Ako doon, kung di ako nagkakamali, grade 4 pa lang. Okay. Di ba? So, una, ayaw na lang akong tanggapin. Pero, ayun, tinesting. Nag-isang sit-in muna, Tignan natin, baka daw kasi sayang lang yung tuition na ibabayad. Baka sayang ang punta, Siyempre, sayang ang bayad, ganun. After that first bam. Boom. After that, ayun na. So, nakita nila nakasabay and mas advanced pa ako dun sa mga kasabayan ko that time. Yung mga gurangers na yun. And then, after that, syempre, nandun, electronics, di ba? Nagtuloy nun, and then nalaman ng tito ko, which is an engineer, nalaman niya na, okay, gusto mahilig pala sa ganyan yan. Turuan ko nga yan ng electronics, programming, and robotics. So, grade 6, nagtuloy-tuloy aral. And then pagdating ko din nagkakamali around something grade 7 or grade 8. Okay. Ganon. Doon na nagkaroon ako ng transition from engineering industry to filmmaking industry. Okay. So, after that, tignan mo yung path from engineering to filmmaking industry, tumagal na hanggang grade 10. Nag-edit ako, lumaban mga competitions for for filmmaking. So, mga kalaban pa namin ng mga director ng Netflix. Mhm. Ganon. So, pero pag nakita namin mga kalaban namin mga director ng Netflix, okay. Ano yan? Panalo na. Uwi na yan. Okay na yan. Kasi, wala naman kami mga grabbing proper tools back then. So, mga tools sila, kita mo, yung bokeh. So, after grade 6 to grade 10, aral ng mga filmmaking kasi puro competition din kami sa high school namin noon puro filmmaking, ganon. Yung bago yung filmmaking mo, alam kong nag-ano ka muna sa amin, pictorial sa school ko. Centro Escolar Las Piñas. Wala na yun. College na ako noon. College ka na ba College nun? na ako noon. So, ayun nga, grade 6 to grade 10, filmmaking. And then, pagdating ng grade 10, sumali na ako ng journalism. So, bigla akong napunta sa broadcasting. Di ba? From engineering to creatives to broadcasting journalism. Kumbaga, sobrang layo. Uy, nasaan ka na? Kaya, sarap nga ng journey pag marami kang na-experience. Sobrang, na ako. And then, I remember back then, so yung broadcasting na or journalism na yun, that's grade 11 and 12. Yun na yung I become a certified voice artist. Nag-aral ako sa certified voice artist program, and then paano ako napunta doon sa office sa studio ni Sir Pocholo. I am one of his scholar. Kasi kung di ako nagkakamali, there's a thing called VoiceWorks program. Something, hindi ko sure kung hindi ko alam kung 10K or 15K yon. Something. Tapos hindi ko alam kung ilang sessions nangyari nun. But yeah, doon naging scholar ako. Okay. So, doon ko nakita si Sir. So, doon ako mas nahasa yung skills ko with pag-voice. Sample. Sige nga, bigyan mo akong sample. Sample. So, Mickey Mouse, let's say the magic word. Miska, Muska, Mickey Mouse. Anyhow, Masisira. napunta ako from kumbaga engineering, electronics to
What is that one? Filmmaking, to biglang broadcasting or creatives, tas biglang nagboses. Ang layo. So, nag-iisip na ako back then. Teka lang, what is happening with my life? Diba? Parang ang gulo ng path ko. Walang ano. Parang walang direction. Diba? Until nag-college. Okay. Bigla ako nag-college na. So, ayun na, after ko ng college, pumasok ako ng engineering. And then until I realized, hey, this is what I really love pala talaga. This industry. So, nandun yung puso ko, masaya ako when I do engineering things. And then, ayun, sabi rin kasi na, I remember what my Tito Edwin said, diba? Ang buhay, or para mga skill set natin, parang chess. Naglalaro kang chess? Hindi gaano. So basically, yung mga skill set daw, yung chess daw, yung buhay natin, yung mga pawns, diba? Diba? Yung maliliit. Nasa harap. Parang yan daw yung mga skill set natin. Okay. So basically, kung ano yung parang iharap sa'yo ng life, kung may skills ka ng ganito, yun ang ititira mo. Diba? Hindi kailangan. So, yun yung mga parang, yun daw yung that's how should I take life. Ay, parang, paano bang tamang term? Parang ganun ko tratuhin yung buhay. Okay. So, the more skills that you have, mas marami kang pwedeng tawag ito, ipanglaban dun sa mga darating sa'yo sa life mo. Diba? And then, ayun nga, nag-college na ako. Until I tas dumating tong lahat ng mga EveTech Research Group or EveTech. Actually, pala to? High school or senior high next ang EveTech. But then, ang idea is, na-realize ko, akala ko dati, sobrang gulo ng journey ng buhay ko. Kasi ang gulo talaga eh. Okay. Di ba? And tapos na-realize ko, pag-aanihin ko, kapag itatahi-tahiin ko lahat ng bagay, kung i-connect ko yung dots backward, di ba? Ngayon, there's EveTech Research Group or EveTech. Kung hindi ako, I start to die with, backwards na eh. From engineering, ng college. Filmmaking. Bantay, backwards tayo. Certified voice artistry or broadcasting. Voice artist boses. and then filmmaking. Doon tayo muna sa, pagboboses. Diba? Or voice over sa mga audio. Eh di sana pangit to. Diba? Kung na-realize mo, yung mga nilalabas namin mga marketing materials, advertisement, online. Eh di sana pangit tong mga audio namin. Diba? Or the way how we speak. Sana pangit to. Diba? Pero dahil nag-aral ako, napunta ako sa industry na yon, naging better. Maganda yung mga nilalabas namin. Especially sa mga international partners natin. Yung mga advertisement na pinapagawa nila. Pero real talk. Alam mo ba nung naririnig kita nun? Nung hindi pa naman tayo ka-close nun. Pero ate mo lang kausap ko nun. Nung pag-uwi ko, nagpa-practice na rin ako ng boses. Oh, gagi. Ano ba? Pinag-video job? Oo, tapos, hi there. Gumaganon din ako nun. Naalala ko yung first video mo dito. Di hirap na hirap ka dun sa pag-record. Oo, isa anong ginawa natin product. Yung guard. So, yun nga. Anyhow. Naalala ko lang. Tawag na gumagawa ko nun sa CR. Hello there. Hi there everyone, it's Erling of Villanueva. Ganyan pa boss pa yun. Parang dati, live from the global city of the Philippines, you are currently listening to Real 107.5. May toxic trait kasi ako na alam ko, kaya ko yan. Nang nirecord ko sarili ko, gusto ko sumukin. Inaaral pala yun, inaaral. Hindi siya basta-basta. Gagi, gusto ko sukain sarili ko noon, nalang ya. So yan, anyhow, ayun nga. So basically, kung di ako natuto ng mga sa voice artistry nung senior high school, edi sana pangit lahat ng mga nilalabas namin ngayon sa EveTech. Ngayon, okay. After that, connect tayo ulit ng dots backward. After voice artistry, ano yun? Filmmaking high school. Puulitin ko. Edi sana pangit lahat ng mga video, advertisement, lahat ng content na ginagawa namin ngayon. Even sa editing and everything, lahat ng mga nilalabas namin. Kung hindi ako natuto with filmmaking.
sa mga video editing and everything, sa creative sides. Mhm. Basically. Yeah. Okay. Backwards ulit, di ba? Ano yun? Basically, yung mga ginawa ko ng high school or senior Kalikot. ng elementary, yung mga kalikot na ginawa ko dati, that is just planting seed sa mga kung ano man yung mga gusto ko ngayon sa buhay. Mm. Di ba? So, ganun pala yung life, di ba? Minsan, marirealize lang natin yung mga dumating sa buhay natin na magagamit pala at magagamit natin. There's no such thing as sayang. Walang waste. Minsan pala, kailangan lang natin i-connect yung dots backward. Mhm. Doon ako amazed na amazed. Shinare ko rin kasi yung one time with my classmate na gulong-gulo siya sa buhay niya, na napunta sa iba't ibang industry din siya. Until I share my journey with him. Oh, dang. Oo nga no, napaganon siya. Kung di pala ganito, kung di ko pala inaral to, hindi ako ganito. So, ganun pala, ganun ang buhay. So, basically, kasi yun, ang idea dito, yun ang problem with, if you're a business owner or an entrepreneur, na wala kang big amount of money sa bangko, sobrang laking tulong na meron ka mga ganitong skill set. Mm. Diba? Actually nga, sabi nga ng may nagsabi sa akin na kaklase ko siya dati. And take note, may pera sila. Hindi ko sabi, well, technically para sa akin, mayaman na sila. Well, nabibili naman yung mga gusto. Pero the problem is, sinasabi niya lagi sa akin na nabibili ko nga lahat pero hindi masaya. Parang laging may kulang. Sige, nung sinabi ko sa kanya, alam mo ang kulang, hindi mo kasi pinaghirapan. Hindi mo na-appreciate yung binibigay mo or binibigay sa'yo or nireregalo sa'yo kasi alam mong kaya mong bilhin yan. Alam mong kaya mong ma-afford agad. Hindi na kailangan paghirapan. Well, sa atin kasi, pag may di ba? Pinaghirapan mo isang bagay, appreciated mo talaga. Kasi alam natin pinaghirapan natin. Oo, alam natin na pinaghirapan so hard, kasi natin. Sobrang hirap na makuha yung isang bagay na. Kaya pag nakuha natin, I love you so much. Kaya nga fulfilling. Kaya nga yung hiniram namin yung camera ni Ryan. Kaya nga hiniram namin yung camera ni Ryan. Sobrang ingat kami at sobrang kami, talagang parang handle with care kami dyan. Because we know it's not easy to get a camera like that. Well, ngayon, sige, okay lang na. Joke lang. Okay lang. I mean, minsan nga shoot. Joke lang. Baka makita ni Ryan. Mention. Hindi, iniingatan pa rin namin yan. Actually, ginagamit pa nga rin namin yan minsan. Yun nga, sabi nga ni Daniel na hindi basta-basta mawawaste ang mga nakaraan. Tama. Yun. Always remember this. Always connect the dots, but backwards. Ganda. Sobrang ganda ng bagay na yan. So, yes, sobra. Yun nga let's wrap this up. Let's wrap this up. Anyway, guys, this is our very first podcast and I just want to say thank you for watching hanggang until. Thank you for watching until the end of this podcast. And again, I'm Christian Lee. And I'm Earl Villanueva. And this is Eve Tech Podcast. Alright, see you there, everyone. So our next episode. Thank you so much. We really, really enjoy this. Peace.